5 lungsod ang dating nakatayo sa gilid ng isang lambak na napakasariwa at napakataba ng lupa, kaya inihambing ito ng Biblia sa mismong hardin ng Eden: Sodoma, Gomora, Adma, Seboim at Zoar. 5 lungsod na puno ng libu-libong tao, mga masiglang palengke, mayayamang mga ngalakal at mga hukbong sapat na malakas para lumaban sa mga kalapit na kaharian. At pagkatapos, sa iisang gabi, 4 sa kanila ang napawi sa balat ng lupa. Umulan ng apoy mula sa langit. Nabiyak ang mismong lupa. At isang buong kabihasnan ang naglaho ng ganun kalubos na sa loob ng libu-libong taon. Hindi man lang sigurado ang mga tao kung totoong umiral ang mga lungsod na ito. Pero ito ang maling pagkakaintindi ng karamihan sa kwentong ito. Hindi ito basta tungkol sa kasalanan, hindi ito basta tungkol sa parusa, at tiyak na hindi ito tungkol sa isang bagay na sinabi sa iyo ng guro mo sa Sunday School. Ang pagkawasak ng 5 lungsod na ito ay naghahayag ng isang katotohanan tungkol sa sinaunang mundo na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga tagapagturo ng Biblia dahil hindi tumutugma ang mga katibayan mula sa arkeolohiya sa payak na bersyon ng kwento na itinuro sa atin noong bata pa tayo. At sa totoo lang, ang bersyon na nasa Biblia ay mas nakakabalisa kaysa sa itinuturo ng karamihan sa mga simbahan. Kaya ano ba talaga ang nangyari sa mga lungsod na ito? Bakit sila ang pinili gayong puno naman ang sinaunang mundo ng mga lugar na mas masahol pa ang ginagawa? At ano ang natuklasan ng mga arkeologo nang simulan na nilang maghukay? Para maunawaan iyon, kailangan nating bumalik ng mga 4,000 taon sa isang lambak na wala na ngayon. Bago natin pag-usapan ang apoy mula sa langit, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang naroon. Dahil ang tanawin na nakikita mo ngayon sa timog na dulo ng dagat na patay, ang asin, ang kawalan, ang walang buhay na lupain, hindi ganyan ang itsura nito 4,000 taon na ang nakalipas, ni hindi man lang malapit. Inilalarawan ng Genesis Kabanata 13 ang lambak na ito sa paraang halos hindi ka pani-paniwala. Sinasabi nito na ang kapatagan ng Jordan ay sagana sa tubig sa lahat ng dako tulad ng hardin ng Panginoon, tulad ng lupain ng Ehipto. Hindi ito basta palamuti lang na salita. Sa sinaunang mundo, ang paghahambing ng kahit ano sa Ehipto ay nangangahulugan ng isang bagay. Ang lugar na ito ay may tubig, mga pananim at kayamanang walang katapusan. Ang Ehipto ang pinakamakapangyarihan, ang sukatan ng lahat, at ang lambak na ito ay inilalagay sa parehong antas. At makatuwiran naman iyon kapag tiningnan mo ang heograpiya. Ang timog na lambak ng Jordan ay nasa bunganga ng ilang mga sariwa na batis na dumadaloy mula sa mga burol ng Moab. Mayaman ang lupa, mainit ang klima buong taon, maaasahan ang pag-ulan. Ang panahon ng pagtatanim ay mas mahaba kaysa sa kahit saang lugar sa rehiyon. Hindi ito isang maliit na baryo sa gilid ng kabihasnan. Ito ay pinakamahalagang lupain sa sinaunang malapit na silangan. Ang uri ng lupain na pinag-aawayan ng mga digmaan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit 5 magkakahiwalay na lungsod ang lumago rito. Hindi mga nayon, hindi mga bukirin, mga lungsod. May mga pader, may mga pamahalaan, may mga hari. Pinangalanan ng Genesis 14 ang lahat ng 5 at ang kanilang mga hari, at pagkatapos ay inilalarawan ang isang bagay na nagbabago sa pagbasa mo sa buong kwento. Isang ganap na digmaan, lumaban ang 5 lungsod na ito laban sa alyansa ng 4 na sumasalakay na kaharian mula sa Mesopotamia. Pag-isipan mo yun saglit, hindi ito maliliit na pamayanan na nagpapakahirap mabuhay sa disyerto. Ito ay mga pinatibay na lungsod-estado na may mga organisadong hukbo na kayang makipagdigma laban sa mga dayuhang kapangyarihan.
Tinatrato sila ng Biblia bilang isang panrehiyong koalisyon, isang munting imperyo na nakaupo sa krus ng mahahalagang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa Ehipto, sa Timog at Mesopotamia sa Hilaga. Pero ito ang bahagi na nagtatakda ng lahat ng susunod na mangyayari at halos walang nagsasabi nito. Noong mga 2,000 taon bago ipanganak si Kristo, ang sinaunang malapit na silangan ay isang sapot ng mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay ng malalaking kabihasnan. Ehipto sa Timog Kanluran, Mesopotamia sa silangan, mga Heteo sa Hilaga. At nasa gitna ng lahat ng ito ang lupain ng Canaan, isang makitid na piraso ng teritoryo na kailangang tawirin ng bawat imperyo para makarating sa iba. Ang lambak ng Jordan ay isang malaking daan, at ang mga lungsod ng kapatagan ang kumukontrol sa isang mahalagang bahagi ng daang iyon. Napakalaki ng kayamanang dumadaloy dito. Ang lambak ay malapit sa mga hukay ng aspalto ng dagat na patay at sa sinaunang mundo, napakahalaga ng aspalto. Ginagamit ito sa pagpapanatiling hindi tumatagos ng tubig sa mga bangka, sa pagseselyo ng mga gusali, sa pagdikit ng mga ladrilyo at maging sa pagsasambalsamang ginagawa sa Ehipto. Ang mga hari ng Sodoma at Gomora ay nakaupo sa isang likas na yaman na desperadong hinahangad ng mga kalapit na imperyo. Kinontrol nila ang mga ruta ng kalakalan, binuwisan nila ang mga karaban, at bumuhos ang salapi. Pero ang ganitong kayamanan ay umaakit ng pansin, at ang pansin sa sinaunang mundo ay nangangahulugan ng mga hukbo. Sa Genesis 14, nang sumalakay ang 4 na hari ng Mesopotamia, hindi sila umatake ng basta-basta. Dumating sila partikular na para parusahan ang 5 lungsod dahil tumigil na ang mga ito sa pagbabayad ng tributo. Sa loob ng 12 taon, ang mga lungsod ng kapatagan ay naging mga nasasakupang estado, nagbabayad ng buwis sa isang malayong imperyong pinamumunuan ng haring nagngangalang Kedorlaomer. Sa 13 taon, naghimagsik sila. Nagpasya silang sapat na silang mayaman at malakas para tumayo ng mag-isa. Sa 14 na taon, gumanti ang imperyo. Malubha ang pagkatalo ng 5 lungsod sa digmaang iyon. Nahulog sa mga hukay ng aspalto ang mga hari ng Sodoma at Gomora habang umaatras. Nagkalat sa mga burol ang kanilang mga sundalo. Ninakawan ng mga sumalakay ang lahat, hinubaran ng mga lungsod at nagdala ng mga bihag pabalik sa silangan kasama ang pamangkin ni Abraham na si Lot at ang buong sambahayan nito. At ganon pumasok si Abraham sa kwento. Tinipon niya ang 318 sinanay na kalalakihan mula sa sarili niyang sambahayan. Hinabol ang sumasalakay na hukbo hanggang sa Dan sa malayong Hilaga. Tinalo sila sa isang matapang na gabi ng pagsalakay at nailigtas si Lot kasama ang lahat ng bihag at mga ari-arian. Si Abraham, isang lagalag na pastol na may ilang daang lingkod, ay katatalaga lang na natalo ang parehong propesyonal na hukbong dumurog sa 5 pinatibay na lungsod-estado. Sinadya ang paghahambing na iyon at sinasabi nito sa iyo ang isang bagay na nais ng teksto na mapansin mo. Ang mga lungsod na ito ay mukhang makapangyarihan pero hungkag ang loob. Ang kanilang lakas ay isang ilusyon na itinayo sa salapi, hindi sa substansya. At pagkatapos ng labanan, may isang kahangahangang pangyayari. Nakilala ni Abraham ang isang misteryosong figura na nagngangalang Melkisedek, ang hari ng Salem, na tinatawag ding pari ng kataas-taasang Diyos. Nagdala si Melkisedek ng tinapay at alak at binasbasan si Abraham. At ibinigay ni Abraham sa kanya ang 10 bahagi ng lahat ng nabawi niya. Bakit mahalaga ito? Dahil nakatayo roon mismo ang hari ng Sodoma. Kakailigtas pa lang sa kanya at sinabi niya kay Abraham,
Ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Iyon lang, walang pasasalamat, walang pagkilala sa Diyos, walang pagbabasbas, isang transaksyonal na hiling lamang. Ibigay mo ang mga mamamayan ko, kunin mo ang nasamsam. Tumanggi si Abraham. Sinabi niya sa hari ng Sodoma, "Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, at hindi ako kukuha ng kahit isang sinulid o sintas ng sandalyas o anumang sa iyo, nang hindi mo masabing, pinayaman ko si Abraham." Sa isang tagpo, dalawang hari ang magkatabi, si Melkisedek na nagbabasbas at nagbibigay ng bukal sa loob, at ang hari ng Sodoma na humihingi at kumukuha. Inihanay ni Abraham ang sarili kay Melkisedek at tinanggihan ng lahat ng kinakatawan ng Sodoma. Gumuguhit ang teksto ng isang linya, at ang linyang iyon ay magiging apoy sa mga susunod na kabanata. Ang mga lungsod na ito ay mayaman, mapagmataas at mahina sa loob. May kumpiyansa sila ng lakas nang walang kakayahang patunayan ito. At ang kombinasyong iyon ay magiging napakahalaga pagdating natin sa susunod na nangyari. Dahil ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay hindi biglaan. Ito ang katapusan ng isang mahaba at dahan-dahang pagbagsak na matagal nang nabubuo. At ang mga binhi ng pagbagsak na iyon ay itinanim sa mismong kayamanang nagpalakas sa kanila. Pero bago natin talakayin ang tunay na mga kasalanan ng Sodoma, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring ikabalisa mo. Dahil ang Ezekiel 16:49 ay marahil ang pinakabinabaliwala na talata sa buong Biblia. At kapag nabasa mo na ito, maiintindihan mo kung bakit. Kung lumaki ka sa kahit anong uri ng relihiyosong komunidad, malamang iniisip mong alam mo na kung tungkol saan ang Sodoma. Isang kasalanan, isang partikular na uri ng kasalanan. At iyon na ang buong kwento, kaso sarado, tapos na ang sermon. Pero ang Biblia mismo ay nagsasabi ng ibang-ibang kwento, at sa totoo lang, mas nakakasumbat ito kaysa sa pinasimpleng bersyon, na marahil ang dahilan kung bakit nilalaktawan ito ng karamihan sa mga mangangaral. Ang propetang si Ezekiel na sumulat ng mga ilang siglo pagkatapos ng pagkawasak ng Sodoma, ang nagbigay sa atin ng pinakamasusing paglalarawan kung ano talaga ang mali sa lungsod. Ezekiel 16, talata 49. At ang sinabi niya ay nagugulat sa halos lahat ng nagbabasa nito sa unang pagkakataon. Sinabi niyang ang kasalanan ng Sodoma ay ito: siya at ang kanyang mga anak na babae ay may kapalaluan, labis na pagkain at maalwang katamaran, ngunit hindi nila tinulungan ang dukha at nangangailangan. Basahin mo ulit yon: kapalaluan, labis na pagkain, tamad na kaginhawahan, at pagbabaliwala sa mga mahihirap. Iyon ang buod ng propeta sa kung ano ang pumuksa sa Sodoma. Iyon ang talata. Nasa Biblia mismo. At nangangako ako sa iyo na hindi iyon lumitaw kailanman sa isang karatula ng protesta sa simbahan. Ngayon, nagpatuloy si Ezekiel at binanggit ang iba pang mga kasuklam-suklam na gawa, at malinaw namang kasama sa kwento ng Genesis ang kilalang tagpo sa mga anghel. Tatalakayin natin yon. Pero ang pundasyon ng kasamaan ng Sodoma, ayon sa mismong mga propeta ng Biblia, ay isang lipunan na naging sobrang yaman, sobrang komportable at sobrang makasarili na nawala na ang lahat ng habag para sa sinuman sa labas ng kanilang mga pader. Ang kasalanan ay hindi lang kung ano ang ginawa nila, kundi kung sino sila nang naging ganoon sila. At mas pinalawak pa ito ng sinaunang mga komentaryong Hudyo. Inilalarawan ng Talmud at iba't ibang mga kasulatan ng mga rabi ang Sodoma bilang isang lugar na may mga partikular na batas na idinisenyo para parusahan ang pagkabukas palad. Ayon sa mga tradisyong ito, kung nagbigay ka ng pagkain sa isang estranghero sa Sodoma, maaari kang hatulan ng kamatayan. Ang mabuting pagtanggap
ay hindi lang binibigo. Labag ito sa batas. Ginawa ng lungsod na legal ang kasakiman sa mismong sistema ng batas nito, pero lalong lumala pa. Inilalarawan ng mga rabi ang 4 na hukom sa Sodoma na ang mga pangalan ay katumbas ng sinungaling, palasinungaling, manggagaya at tagawasak ng katarungan. Totoo man o simboliko ang mga pangalang iyon, malinaw ang mensahe, ang mismong sistema ng hustisya ay naging kasangkapan ng pang-aapi. Umiralang mga hukuman para protektahan ang mayayaman at parusahan ang sinumang nagpakita ng kabaitan. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng mga rabi ay tungkol sa isang dalagitang nagngangalang Paltit na palihim na nagbigay ng pagkain sa isang mahirap na lalaki. Itinatago niya ang tinapay sa kanyang pitsel ng tubig para walang makakita. Nang malaman ng lungsod ang ginagawa niya, kinaladkad nila siya palabas, binalutan ng pulot pukyutan at iniwan sa bubungan para patayin ng mga bubuyog. Ayon sa tradisyon, ang kanyang sigaw bago mamatay ang umabot sa langit. At yun ang huling patak na nag-udyok sa pagkawasak. Literal man o hindi ang pagkaintindi mo sa kwentong yon, hindi maikakailang malinaw ang punto. Naunawaan ng tradisyong Hudyo ang kasalanan ng Sodoma bilang sistematikong kalupitan. Hindi isang solong gawa, hindi isang minsanang pagkabigo, kundi isang buong kulturang itinayo sa paligid ng kasakiman, kasakiman at sadyang pang-aapi sa sinumang hindi kabilang. At may 2 pang tradisyon mula sa mga rabi na dapat banggitin dahil ipinapakita nila kung gaano kasopistikado ang kalupitan ng Sodoma. Inilalarawan ng mga pantas kung paano nagkaroon ang Sodoma ng mga kama para sa mga bisita. Kung masyadong matangkad ang bisita sa kama, pinutol nila ang mga binti nito para magkasya. Kung masyadong maikli ang bisita, iniuunat nila ito sa isang aparato. Maliwanag na alegorya ito, pero tumpak ang kahulugan, pinilit ng Sodoma ang lahat na sumunod sa mga pamantayan nito. Kung hindi ka kasya, hindi nag-aayos ang lungsod. Winawasak ka nito para magkasya ka. At ito pa, sinabi nila na kapag may manlalakbay na dumating sa Sodoma, bawat mamamayan ay kukuha ng isang maliit na bagay mula sa gamit ng manlalakbay. Isa lang. At walang nag-iisang pagnanakaw na sapat para dalhin sa hukuman. Pero pagkatapos ng araw, wala nang natira ang manlalakbay. Ang sistema ay idinisenyo para walang individual na gawa ang kriminal, pero ang pinagsama-samang epekto ay ganap na pagnanakaw. Pagnanakaw ng 1,000 kamay. Kung hindi iyon pamilyar sa iyo, hindi ka nagbibigay pansin sa kung paano talaga gumagana ang mga sistema ng pang-aapi. Ang kakayahan ng Sodoma ay hindi sa puwersang brutal, kundi sa paggawang mukhang legal ang kalupitan. Ngayon, dito papasok ang kwento sa Genesis. At ito ang bahaging alam ng lahat, pero halos walang nakakaintindi ng tama. Kabanata 11. 2 anghel ang dumating sa Sodoma na nagbabalat kayo bilang karaniwang manlalakbay. Si Lot, ang pamangkin ni Abraham na ilang taon nang nakatira sa lungsod, ay nakita sila sa tarangkahan ng lungsod at agad silang inanyayahan sa kanyang tahanan. Hindi lang siya nag-alok, pinilit niya. Halos nagmakaawa siyang huwag silang matulog sa liwasan ng bayan. Naghanda siya ng piging, nagluto siya ng tinapay na walang lebadura. Ginawa niya ang lahat ng makakaya para hindi sila manatili sa kalye pagkagabi. Isipin mo kung bakit desperado si Lot. Alam niya kung ano ang mangyayari. Sapat na ang tagal niyang nakatira sa lungsod na ito para malaman kung ano ang nangyayari sa mga estrangherong nananatili sa labas. At tulad ng inaasahan, ng gabing iyon, pinalibutan ng mga kalalakihan ng Sodoma ang bahay ni Lot. Sinasabi ng teksto na lahat ng mga tao mula sa bawat sulok ay dumating. Hindi isang maliit na grupo, hindi isang gang ng mga kriminal.
Ang buong populasyon ng mga kalalakihan ng lungsod ay nagpunta at hiningi kay Lot na ibigay ang kanyang mga bisita para makilala nila. Ngayon, ang malaking mayorya ng sinaunang at modernong tagapagpaliwanag ay sumasang-ayon na ito ay isang banta ng sexual na karahasan at simple ang dahilan, ang tugon ni Lot. Inialok niya ang kanyang sariling mga anak na babae bilang kapalit. Hindi mo iaalok ang iyong mga anak sa isang grupo na gusto lang magtanong. Pero ito ang halos hindi napapansin ng lahat. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa paghahari. Sa sinaunang malapit na silangan, ang paggamit ng sexual na karahasan laban sa mga dayuhang bisita ay isang sadyang gawa ng pagpapahiya at kontrol sa teritoryo. Ganito sinasabi ng mga lungsod, hindi ka kabilang dito, pag-aari ka namin, wala kang karapatan sa lipunan namin. Ito ay sandata, hindi impulso. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang lahat, ang kasalanan ng Sodoma ay isang kumpletong pakete. Labis na kayamanan kasabay ng labis na kalupitan, sistematikong pang-aapi sa mga tagalabas na ginawang batas. Isang sistema ng hustisya na idinisenyo para protektahan ang makapangyarihan at durugin ang mahina. At paghandang gumamit ng karahasan laban sa sinumang hindi kasya sa loob ng mga pader ng lungsod. Binulag ng mga anghel ang pulutong. Sinabihan nila si Lot na tipunin ang kanyang pamilya at tumakbo dahil pagdating ng umaga, wala na ang lungsod. Pero simula pa lang ang Sodoma. Ang lungsod na palaging binabanggit kasabay nito ay may sarili ring uri ng kabulukan at ang kinakatawan ng Gomora ay isang bagay na mas malapit sa ating puso. Ito ang isang kakaibang bagay tungkol sa Gomora. Halos hindi ito binabanggit ng Biblia ng nag-iisa. Palaging Sodoma at Gomora, palaging magkapares, palaging tinatrato bilang iisang unit. Para bang dalawang kalahati ng parehong sakit at sa isang banda ganun nga sinaunang mga lungsod sa iisang lambak, nagbabahagi ng parehong ruta ng kalakalan, parehong mga mapagkukunan, parehong kultura. Kung ang Sodoma ang puso ng kultura ng kapatagan, ang Gomora ang institusyonal na gulugod nito. Parehong kayamanan, parehong kalupitan, parehong kapalaran. Pero lumilitaw ng mag-isa ang Gomora sa ilang lugar at kapansin-pansin ang mga pagbanggit na yon. Sa Deuteronomio 29, ginagamit ni Moises ang Gomora bilang babala sa Israel. Kung sisirain mo ang iyong tipan, ganito ang magiging hitsura ng iyong lupain. Mas pinatindi pa ito ni Isaias, inihambing niya ang mga pinuno ng Jerusalem sa mga pinuno ng Sodoma at ang mga tao ng Jerusalem sa mga tao ng Gomora. At pagkatapos ay nilinaw niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Mga walang laman na ritual na pangrelihiyon, pagyurak sa mga mahihirap, pagtanggap ng suhol, pagbabaliwala sa mga balo at ulila, pagpatay sa mga walang sala. Dapat ka nitong mapahinto at mag-isip, hindi inihahambing ni Isaias ang Jerusalem sa Sodoma dahil sa nangyari sa Genesis 19. Inihahambing niya sila dahil nabulok na ang pamunuan. Dahil ang mga sistema na dapat sana ay nagpoprotekta sa mga tao ay naiagaw na ng mga nasa kapangyarihan. Nagdagdag pa ng isa pang antas ang propetang si Jeremias. Sa Jeremias 23, inihambing niya ang mga bulaang propeta ng Israel sa mga naninirahan sa Sodoma at Gomora. Bakit? Dahil nagsisinungaling sila. Pinahihintulutan nila ang kasamaan. Sinasabi nila sa mga tao ang gusto nilang marinig sa halip na ang kailangan nilang marinig. At dahil dito, kumakalat ang kasamaan sa buong lupain tulad ng Sodoma. Kaya sa iba't ibang propeta sa loob ng mga siglo, ang Gomora ay patuloy na kumakatawan sa institusyonal na kabulukan. Kapag ang mga hari, mga hukom, mga pari at mga pinuno ng relihiyon ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa sarili nila sa halip na para sa kanilang mga tao, makukuha mo ang Gomora.
Kapag nabulok ang pamunuan, nabulok din ang lahat sa ibaba nito. At ito ang kapansin-pansin. Bawat propetang bumanggit ng Gomora ay nagsasalita sa Israel, hindi sa Sodoma, hindi sa isang dayuhang bansa. Ginagamit nila ang Gomora bilang salamin. Sinasabi nila sa mismong bayan ng Diyos, nagiging katulad mo na sila, ginagawa mo ang eksaktong parehong bagay, puno ang mga templo mo tuwing Sabado, pero manipulado ang mga hukuman mo. Magaganda ang mga awit mo, pero nagugutom ang mga balo mo. Sinabi pa na ni Isaias na sawa na ang Diyos sa pagsamba nila. Sinabi niya, hindi ko matiis ang kasamaan kasabay ng banal na pagtitipon. Mas gusto pa ng Diyos na laktawan nila ang relihiyosong pagtatanghal at alagaan na lang ang mga ulila at mga balo. Iyon ang paghahambing sa Gomora, hindi paganismo, hindi ateismo. Mga relihiyosong tao na gumagawa ng mga relihiyosong bagay habang nilalamon ng kanilang mga institusyon ang mga mahihina. Kung hindi iyon nakakabalisa na malapit sa karanasan ng ilang modernong institusyon, hindi ko na alam kung ano pa. At ito ang pattern. Ang Sodoma ay kultural na kalupitan. Isang buong populasyon na tumalikod sa mga tagalabas. Ang Gomora ay kabulukan ng pamunuan. Ang mga nasa taas na lumulusaw sa lahat ng nasa ibaba nila. Dalawang lungsod, dalawang mukha ng iisang barya. Parehong winasak dahil hindi mo mahihiwalay ang isa sa isa. Kapag tiwali ang mga pinuno, sumusunod ang mga tao. Kapag malupit ang mga tao, itinataas nila ang mga pinunong katumbas ng kalupitang iyon. Isa itong siklo na nagpapakain sa sarili hanggang wala nang natitira para iligtas. Ang Roma ay hindi bumagsak dahil sa isang masamang emperador. Bumagsak ito dahil ang kabulukan ng Senado, ang kalupitan ng mga laro, ang pagsasamantala sa mga probinsya at ang kawalang malasakit ng mga mamamayan ay nagsama-sama sa loob ng mga siglo. Ang mga lungsod ng kapatagan ay hindi lang sinaunang kasaysayan. Isa silang modelo na paulit-ulit na nangyayari sa bawat siglo mula noon. At ito ang bahagi na dapat makabalisa sa sino mang nanonood nito. Hindi kailanman ginamit ng mga propeta ang Sodoma at Gomora para hatulan ang mga dayuhang bansa. Ginamit nila ito para hatulan ang sarili nilang bayan. Hindi binababalaan ni Isaias ang Babylonia. Binababalaan niya ang Jerusalem. Hindi pinagagalitan ni Jeremias ang Ehipto. Pinagagalitan niya ang mismong mga propeta ng Israel. Hindi inihahambing ni Ezekiel ang mga tagalabas sa Sodoma. Inihahambing niya ang piniling lungsod ng Diyos sa Sodoma. At natuklasan niyang mas masahol pa ang Jerusalem. Ang buong paggamit ng mga propeta sa kwentong ito ay isang salamin, hindi isang bintana. Hindi ito tungkol sa pagturo sa mga kasalanan ng ibang tao, kundi sa pagkilala sa iyong sariling kasalanan. Pero ito ang nagpapakaiba ng kwentong ito sa kahit anong ibang babala sa Biblia. Ang Sodoma at Gomora ay hindi nag-iisa sa kapatagan na iyon. May 3 pang lungsod. At ang mga kwento ng nangyari sa kanila ay sa ilang paraan mas nakawawasak pa dahil halos walang nagsasabi tungkol sa kanila. At ang dahilan kung bakit walang nagsasabi tungkol sa kanila ay maaaring ang pinaka-nakakabahalang bahagi ng lahat. Adma, kung binanggit man ng pastor mo ang lungsod na ito sa pangalan, kabilang ka sa napakaliit na grupo. Isa ito sa mga lungsod na naipapaloob sa at ang iba pang mga lungsod ng kapatagan at pagkatapos ay ganap ng nakakalimutan. Pero may isang talata sa Lumang Tipan na naglalagay kay Adma sa gitna ng isa sa mga pinakamasakit na sandali sa buong Biblia. At kapag nabasa mo na ito, hindi mo na maririnig ang kwentong ito sa parehong paraan. Nasa Oseas ito, Kabanata 11, at isinulat mula sa mismong pananaw ng Diyos. Inilalarawan ng propetang si Oseas ang relasyon ng Diyos sa Israel. Ang buong kabanata ay parang isang magulang na nagsasalita tungkol sa isang anak na dumurog sa kanyang puso.
At pagkatapos, ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng propeta ay nagsabi ng isang bagay na nagpapatigil sa iyo. Paano kita isusuko, Ephraim? Paano kita ibibigay, Israel? Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Seboim? Kumikirot ang puso ko sa loob ko, umiinit at lumalalambot ang aking habag. Kailangan mong pag-isipan iyon ng mabuti. Sinasabi ng Diyos, paano ko gagawin sa iyo ang ginawa ko sa Adma? Ang pagkawasak ng Adma ay inilalahad dito hindi bilang kasiyahan ng Diyos, hindi bilang matagumpay na pagkamatuwid, hindi bilang hustisyang natupad, inilalahad ito bilang paghihinagpis. Kumikirot ang puso ko sa loob ko. Iyon ang wika ng isang magulang na naaalala ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Ganap nitong binabago ang buong kwento ng mga lungsod ng kapatagan. Ang pagkawasak ay hindi isang sandali ng malamig na paghatol. Ayon sa mismong mga propeta ng Biblia, ito ay isang sandali ng banal na kalungkutan. Winasak ng Diyos ang Adma at ang alaala nito ay nagpapahirap sa teksto pagkalipas ng mga siglo. At lalo pang nakakadurog ang buong konteksto. Ang buong kabanata ay isinulat bilang isang magulang na nagpapalaki ng anak. Sinabi ng Diyos, nang bata pa ang Israel, minahal ko siya. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Tinuruan ko si Ephraim na lumakad. Kinarga ko sila sa aking mga bisig. Pinagaling ko sila. Pinangunahan ko sila sa mga tali ng kabaitan, sa mga bigkis ng pag-ibig. Ako sa kanila ay tulad ng isang nag-aangat ng sanggol sa kanyang pisngi. Yumuko ako para pakainin sila. At pagkatapos, ang magulang na ito, matapos gawin ang lahat, pinanood ang anak na lumayo. Pinanood ang anak na piliin ang pagkawasak. At sumigaw ang magulang, paano ko hahayaang maging tulad ka ng Adma? Anuman ang nangyari sa Adma ay napakatindi, napakagupo, kaya naging pamantayan ito ng hindi na maibabalik na pagkawala. Nang nais ng Diyos na ipahayag ang pinakamasamang posibleng kalalabasan, ang salitang pinili ay Adma. Kaya bakit pinagpapahirapan ng Adma ang teksto gayong ang Sodoma ang nakakakuha ng lahat ng atensyon? Iminumungkahi ng ilang mga iskolar na ito ay dahil ang Adma ang pinakakaraniwan sa 5 lungsod. Ang Sodoma ay may kilalang kalupitan, ang Gomora ay may bulok na pamunuan. Pero ang Adma ay maaaring ang lungsod na basta nakikisakay lang, ang lungsod na sumama sa agos, na hindi nagpasimula ng kasamaan pero hindi rin tumutol dito, na nakinabang sa mga ruta ng kalakalan, tinamasa ang parehong proteksyon na kinabang sa sistema nang hindi kailanman naging pinakamasamang lumalabag. At kung ganun nga, ang kwento ng Adma ang pinakakatakot-takot sa lahat. Dahil sinasabi nito na hindi mo kailangang maging pinakamasamang lungsod sa kapatagan para makabahagi sa kapalaran nito. Kailangan mo lang maging sapat na malapit para makinabang at sapat na tahimik para hayaang magpatuloy ito. Ang katahimikan ay hindi neutralidad. Ang katahimikan ay isang pagpili at nasunog pa rin ang kapatagan. At sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit pinili ni Oseas ang Adma bilang kanyang sanggunian sa halip na ang Sodoma. Dahil madaling hatulan ng Sodoma. Ang Sodoma ang malinaw na kontrabida. Walang nakikikilala sa sarili bilang Sodoma, pero ang Adma ang lungsod na lihim na kinatatakutang tinitirhan ng bawat komportabling tao sa bawat komportabling lipunan. Ang lungsod na tinatamasa ang mga benepisyo nang hindi itinatanong kung saan nagmumula ang mga ito. Ang lungsod na alam na may mali pero nagpasyang hindi nila problema iyon. Nang sinabi ng Diyos na paano kita gagawing tulad ng Adma, sa Oseas, hindi siya nagsasalita sa pinakamasamang mga makasalanan sa Israel. Nagsasalita siya sa mga karaniwang tao, sa mga pumupunta sa templo, nag-aalay, umuwi at hindi masyadong nag-isip tungkol sa pagdurusa na nangyayari sa labas ng kanilang mga pader.
Iyon ang nagpapaganap kay Adma na pinakapanganib na lungsod sa kwentong ito dahil ito ang pinakamadaling tirhan nang hindi mo namamalayan kung ano ka na nagiging. Pero ang lungsod na palaging kapares ng Adma sa bawat sanggunian sa Biblia ay may kwentong mas madilim pa dahil ang Seboim ay hindi lang nasunog. Ang nangyari sa Seboim ay mas masahol pa sa apoy. Seboim, ang ikaapat na lungsod ng kapatagan at ang nagpapatunay ng isang tunay na nakakabahalang katotohanan tungkol sa kung paano gumagana ang pagkawasak. Sa lahat ng 5 lungsod, ang Seboim ang nag-iwan ng pinakamahinang bakas sa tala ng Biblia. Ang hari nito, si Semeber, ay binanggit ng isang beses lang sa Genesis 14 at pagkatapos ay nawala na magpakailanman. Walang kwentong naganap sa lungsod na ito. Walang propetang naglalarawan ng mga partikular nitong kasalanan. Umiiral ito sa teksto halos bilang isang multo. Pero ito ang nagpapahalaga sa Seboim ng higit sa inaakala mo. Tuwing lumilitaw ang Seboim sa kasulatan, lumilitaw itong kasama ng Adma. Tuwing walang pagbubukod. Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Seboim? Permanente silang magkapares, hindi mapaghihiwalay sa pagkawasak. Pero iba ang pagkapares nila kaysa kay Sodoma at Gomora. Naaalala ang Sodoma at Gomora dahil naging mga simbolo sila. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga pangalan nila ay naging katumbas ng kasamaan at paghatol. Napasok sa wika, naging mga kasabihan na kamit ang isang madilim na uri ng immortalidad. Ang Adma at Seboim ay walang nakuha na ganoon. Lumilitaw sila sa mga talata tungkol sa kalungkutan at pagkawala lamang. Tungkol sa Diyos na nakikipagbuno sa bigat ng nangyari. Sa madaling salita, ang Sodoma at Gomora ay mga babala. Ang Adma at Seboim ay mga sugat at ang Seboim ang pinakamasahol na tinamaan. Dahil sa sinaunang mundo, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa iyo ay hindi kamatayan, kundi ang makalimutan. Ang mga kulturang Mesopotamia na nakapaligid sa Israel ay malalim na naniwala na hanggat binibigkas ang pangalan mo, hanggat may nakakaala sa iyo, patuloy kang nabubuhay. Ang mabura ang pangalan mo sa alaala ng tao ang sukdulan ng pagkalipol. Mas masahol pa sa kamatayan, mas masahol pa sa pagkatalo. Isang ganap, permanente at lubos na wakas. Naaalala ang Sodoma bilang kontrabida, naaalala ang Gomora bilang babala, maging ang Adma ay naaalala bilang kalungkutan. Pero ang Seboim ay halos hindi na naaalala. At nagbubukas yun ng isang tanong na dapat magpanatiling gising sa iyo sa gabi. Ilan pang Seboim ang nagkaroon? Ilang lungsod, ilang kultura, ilang kabihasnan ang naabsorb ng lubos sa mga sakuna sa paligid nila na hindi na natin alam ang kanilang mga pangalan. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nakaligtas. Ang mga lungsod na naglalaho ng walang bakas ay hindi nakakakuha ng mga kwento. Hindi nakakakuha ng mga aral, hindi nakakakuha ng mga leksyon, nawawala na lang sila. Nakatayo ang Seboim sa teksto bilang paalala na ang pagkabura ay isang tunay na kalalabasan. Hindi lang pagkawasak, hindi lang parusa, ganap, lubos at hindi na maibabalik na pagkakalimot. At pinapanatili ng Biblia ang pangalan nito bahagya, halos paatras, na para bang sinasabing, ito ang nangyayari sa pinakadulong hangganan ng pakikisakay. Hindi ka lang mawawasak, mabubura ka. Lumitaw ng isang beses pa ang pangalang Seboim sa Biblia sa unang Samuel 13:18 bilang lambak ng Seboim malapit sa teritoryo ng Benjamin. Kung ito ba ang parehong lugar, isang alaala o isang karaniwang salitang Hebreo na nangangahulugang mga hyena, hindi nagkakasundo ang mga eskolar. Pero may isang mapanulang bagay sa posibilidad na ang tanging natitirang bakas ng isang nilipol na lungsod ay isang lambak na ipinangalan sa mga hayop na nangangain ng bangkay.
Kaya ngayon ay natalakay na natin ang 4 na lungsod, ang Sodoma sa kultural na kalupitan nito, ang Gomora sa institusyonal na kabulukan nito, ang Adma sa nakawawasak na katahimikan nito, ang Seboim sa ganap na pagkabura nito. Pero may isang lungsod pa na natitira at ganap na naiiba ang kwento nito sa lahat ng iba dahil ang ika-5 lungsod ay hindi nasunog. Nakaligtas ito at ang dahilan kung bakit nakaligtas ito ay kinasasangkutan ng isa sa mga pinakamasakit na tagpo sa buong Biblia at isang linya mula sa isang anghel na nagbabago sa lahat ng akala mong alam tungkol sa banal na paghatol. Soar, ang ika-5 lungsod, ang hindi pinag-uusapan ng sinuman at ang nagbabago sa buong aral ng kwentong ito dahil nakaligtas ang Soar. Habang nilalamon ng apoy ang 4 na lungsod, habang ang buong lambak ay nagiging isang kagubatan ng asin at tabo, naligtas ang Soar. At ang dahilan ay bumabalik sa desperado at panikal na pakikipagtawaran ng isang tao sa gitna ng isang apokalipsis. Genesis 19, sinabihan ng mga anghel si Lot na dalhin ang kanyang pamilya at tumakbo. Binigyan siya hanggang pagsikat ng araw. Tumakas sa mga bundok, sabi nila. Lumayas ka ng pinakamalaayo mula sa lambak na ito. Pero si Lot, sa isa sa mga pinakatotoong sandali ng pagiging tao sa buong Biblia, ay nagsabi, "Hindi ko kaya, hindi ko maaabot ang mga bundok, mamamatay ako sa daan, pero tingnan mo, may maliit na lungsod na malapit. Napakaliit nito, walang halaga. Maaari ba akong pumunta na lang doon? Pakiusap, napakaliit lang na lugar." At sumagot ang anghel, "Mabuti, ipagkakaloob ko rin sa iyo ang pabor na ito. Hindi ko wawasakin ang lungsod na binanggit mo. Magmadali ka, tumakas ka ron dahil wala akong magagawa hanggat hindi ka nakakarating doon." Wala akong magagawa hanggat hindi ka nakakarating doon. Ang pagkawasak ng buong lambak, 4 na lungsod, libu-libong tao, ang ganap na pagkalipol ng isang kabihasnan ay nakatigil. Naghihintay hanggang nakarating sa ligtas ang isang takot na lalaki, ang anghel ng Diyos na may sapat na kapangyarihang pumuksa ng 4 na lungsod sa isang umaga, ay tahasang nagsabi, "Hindi ako maaaring kumilos hanggat hindi ka ligtas." At dahil sa presensya ni Lot, naligtas ang Soar. Hindi dahil matuwid ang Soar, hindi dahil mas mabuti ang mga tao nito, kundi dahil isang tao na pinoprotektahan ng Diyos ang nagkataong nangailangan dito. Ang lungsod ay orihinal na tinatawag na Bela, pero pagdating ni Lot, pinalitan ng pangalang Soar, na ang ibig sabihin ay maliit o walang halaga. Ang permanenteng pangalan ng lungsod ay nagmula sa desperadong dahilan ng isang pagod na lalaki kung bakit hindi na siya makakatakbo ng mas malayo pa. At ang maliit at walang halagang lugar na iyon ang naging tanging nakaligtas na lungsod sa kapatagan. Pero sa pagitan ng pag-alis ni Lot sa Sodoma at pagdating sa Soar, may nangyari na nagpapahirap sa mga mambabasa sa loob ng 4,000 taon. Lumingon ang asawa ni Lot. Binibigyan ng Biblia ang sandaling ito ng eksaktong isang pangungusap. Walang pagbuo, walang paliwanag, walang panloob na iniisip. Lumingon siya at naging haligi ng asin. Iyon lang ang sinasabi ng teksto. Wala man lang siyang pangalan. Sa buong Biblia, siya ay asawa ni Lot lamang. Tinukoy sa pamamagitan ng kanyang asawa at ng nag-iisang gawaing ito. At nagdebate ang mga iskolar sa loob ng libu-libong taon kung ano ang ibig sabihin nito. Nagdadalamhati ba siya sa mawawala sa kanya? Nagdududa ba siya sa desisyong umalis? Nakakapit pa ba siya sa kaginhawahan, sa kayamanan, sa buhay na itinayo niya sa Sodoma sa loob ng maraming taon? Sinasabi ng ilang tradisyon ng mga rabi na siya ay orihinal na taga-Sodoma, na may pamilya pa siyang nasa lungsod, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan,
na lumingon siya hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil sa kalungkutan. Narinig niya ang apoy at hindi niya kinaya. Lumingon siya dahil hinila siya ng puso niya papunta sa mga taong minamahal niya. Kahit papalayo siya, dinadala ng kanyang mga paa. Kung totoo yon, ang kwento niya ay hindi babala. Isa itong trahedya. Isang babae na naiipit sa pagitan ng kaligtasan at pag-ibig na hindi makapagpatuloy ng lakad habang nasusunog ang lahat ng kilala niya sa likuran niya. At may isang detalye rito na nilalampasan ng karamihan sa mga salin. Ang salitang Hebreo na ginamit para sa lumingon ay hindi isang pabigla-biglang sulyap. Nagpapahiwatig ito ng pananatili, pagtitig. Hindi lang siya sumilip sa likuran niya, tumigil siya at tumitig. Hinarap niya ng ganap ang pagkawasak. Naniniwala ang ilang tagapagpaliwanag na hindi lang siya tumingin, bumalik siya, na ang pagtingin ay simula ng pagbabalik. Kung tama ang pagbasang iyon, ang asawa ni Lot ay hindi namatay dahil sa isang maikling sandali ng kahinaan. Namatay siya dahil pinili niya ang nasusunog na lungsod kaysa sa pagtakas. Pinili niya ang pamilyar na pagkawasak kaysa sa hindi pamilyar na kaligtasan. At sa totoo lang, sino sa atin ang hindi gumawa ng ilang bersyon ng pagpiling iyon? Binanggit siya ni Jesus mga siglo pagkatapos, 3 salita lang. Lucas 17:32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Hindi na niya ipinaliwanag, hindi na niya kailangang gawin. Alam ng lahat. At ang leksyon ay simple pero masakit. Kapag paparating ang pagkawasak at binigyan ka ng daan palabas, huwag lumingon. Huwag kumapit sa patay na. Kahit minahal mo ito, kahit masakit bitawan. Dumating si Lot sa Zoar kasama ang kanyang 2 anak na babae. Ang kanyang asawa ay isang haligi ng asin sa daang nasa likuran niya, nagliliyab ang langit. At dito nakukuha ng kwento ng Zoar ang pinakamalalim nitong kahulugan dahil lumilikha ito ng isa sa pinakamakapangyarihang paghahambing sa buong lumang tipan. 4 na lungsod, mayaman at makapangyarihan, ganap na winasak. Isang lungsod, maliit at walang halaga, naligtas. Hindi dahil sa merito, dahil isang pinoprotektahang tao ang nakatayo sa loob ng mga pader nito. Umalingaw-ngaw ito sa Genesis 18. Si Abraham na nakatayo sa harap ng Diyos, nakikipagtawaran para sa Sodoma. At ang tagpong ito ang isa sa pinakapambihirang pag-uusap sa buong kasulatan dahil nakikipagtalo si Abraham sa Diyos. Tumututol, nakikipagtawaran para sa buhay ng mga taong halos hindi niya kilala. Nagtanong siya, wawasakin mo ba ang matuwid kasama ng masama? Paano kung may 50 matuwid na tao? Ililigtas mo ba ang lungsod para sa 50? At sinabi ng Diyos na oo. Patuloy na itinutulak ni Abraham. Paano kung 45 lang? O 40? O 30? Oo. Pakiusap, huwag kang magalit sa akin, pero paano kung 20? Oo. Magsasalita na lang ako ng 1 beses pa. Paano kung 10? Pumayag ang Diyos sa bawat pagkakataon. Kung 10 matuwid na tao lang ang nakatira sa Sodoma, ang buong lungsod, sa lahat ng sistematikong kalupitan nito, lahat ng tiwaling hukom nito, lahat ng ginawang sandata nitong batas ng pagtanggap ay makakaligtas. Ang buong kabihasnan ay makapagpapatuloy dahil sa 10 tao. At tumigil si Abraham sa 10. Hindi na siya bumaba pa. Nagtataka ang mga iskolar sa loob ng mga siglo kung bakit tumigil siya. 10 ba ang pinakamababa? Natatakot ba siyang magtulak pa? O tunay ba siyang naniwala na sa isang buong lungsod tiyak na may 10 maayos na tao man lang? Wala, isang pamilya lang ang naroon. Hindi sapat para iligtas ang Sodoma. Pero sapat tila para iligtas ang Zoar. May pagtatapos pa. Pagkatapos ng pagkawasak,
Hindi na natili si Lot sa Zoar. Sinasabi ng teksto na natakot siya. Dinala niya ang kanyang mga anak na babae sa mga bundok, ang mismong lugar na orihinal na sinabi sa kanya ng mga anghel na puntahan. Kaya ang lungsod na naligtas dahil sa presensya ni Lot ay nawalan ng proteksyon nang umalis siya. At kumupas ang Zoar mula sa kwento. Binanggit pa kalaunan ni na Isaias at Jeremias bilang isang geograpikal na tala malapit sa Moab. Hindi na kailanman bilang isang buhay na lungsod. Ang kaligtasan ng Zoar ay nagpapatunay na ang pagkawasak ay hindi walang patumangga, hindi walang pagpili. May katumpakan, 4 na lungsod ang nasunog, 1 ang naligtas at ang pagkakaiba ay isang tao na nagdadala sa atin sa tanong na talagang gustong masagot ng lahat. Ano ang nangyari ng umagang iyon? Totoo ba ito? At ano ang natuklasan ng agham? Sinasabi ng Henesis 11:24, at pagkatapos ay nagpaula ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon mula sa langit. At giniba niya ang mga lungsod na iyon at ang buong lambak at ang lahat ng naninirahan sa mga lungsod at ang lahat ng tumutubo sa lupa. Sa loob ng mga siglo, inilagay ito sa kategorya ng literal na himala o sinaunang alamat. Pero sa nakalipas na mga dekada, natuklasan ng mga arkeologo na nagtatrabaho sa isang lugar sa Jordan na tinatawag na Tol El Hammam ang isang bagay na ganap na nagbago sa usapan. Ang Tol El Hammam ay isang napakalaking lungsod mula sa panahon ng tanso sa timog na lambak ng Jordan, eksaktong kung saan inilalagay ng Biblia ang mga lungsod ng kapatagan. Sa rurok nito, isa ito sa mga pinakamalaking lungsod sa timog na Levante, halos 10 beses na mas malaki kaysa sa Jerusalem sa parehong panahon. Malalaking pader, monumental na arkitektura, malawak na mga lambat ng kalakalan, at pagkatapos noong mga 1,650 bago ipanganak si Kristo, nawasak ito, ganap, sa isang pangyayari. Noong 2021, 21 mananaliksik ang naglathala ng isang pag-aaral sa Scientific Reports na inilathala ng Nature. Sinuri nila ang suson ng pagkawasak at nakakita ng shocked quartz, mga mineral na nabubuo lamang sa ilalim ng matinding presyon at temperatura. Mga esperula ng natunaw na palayok at natunaw na ladrilyo. Platinum at iridium sa daan-daang beses na higit sa normal na konsentrasyon. Temperatura na lampas sa 2,000 degrees Celsius. Para sa konteksto, ang sunog sa bahay ay umaabot ng 1,100 degree. Ang bulkan ay umaabot ng 1,200. May tumama sa lungsod na ito na mas mainit pa sa isang pagsabog ng bulkan. Ang konklusyon ng koponan ay isang kosmikong pagsabog sa himpapawid, katulad ng pangyayari sa Tunguska noong 1908. Isang meteor o piraso ng kometa ang sumabog sa itaas ng lungsod na nagpalabas ng enerhiyang halos 1,000 beses na mas malakas kaysa sa bomba ng Hiroshima. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyon sa lupa. 1 segundo, isang mangangalakal ka sa palengke. Sa susunod na segundo, isang liwanag na mas maningning kaysa sa kahit ano sa karanasan ng tao. Bago pa man maiproseso ng utak mo, dumating na ang alon ng pagsabog. Mas mabilis pa sa tunog. Bawat pader na gawa sa putik ay nadurog na abo. Naglaho ang palasyo. Natunaw ang mga palayok na naging salamin. Nasingaw ang mga tao. At pagkatapos, nagpatuloy ang alon ng pagsabog. Binunot ang ibabaw na lupa mula sa bukirin. Inalata ng lupa. Winasak ang kakayahan ng lupa na suportahan ang buhay. Natapos sa ilang segundo, isang buong kabihasnan na wala sa pagitan ng isang tibok ng puso at ng kasunod. At pagkatapos, ang detalyeng ito ang nagpansin sa mga siyentipiko at mga teologo. Pagkatapos ng pangyayari, ang lambak ng Jordan ay nanatiling ganap na walang naninirahan sa loob ng 300 hanggang 600 taon. Walang tumubo,
walang nanirahan doon sa loob ng mga siglo. Ihambing iyon sa Genesis 11:25. Giniba ng Diyos ang mga lungsod na iyon at ang buong lambak at ang tumutubo sa lupa. O Deuteronomio 20:23. Ang buong lupain ay sunog na may asupre at asin, walang natanim, walang sumibol. Ngayon, hindi lahat ay sumasang-ayon na ang Tol El Hammam ang Sodoma. Inilalagay ng ibang iskolar ang mga lungsod ng kapatagan sa timog na dagat na patay. Patuloy at mainit ang debate. Pero ito ang walang tumatanggi, isang napakalaking lungsod mula sa panahon ng tanso sa lambak ng Jordan ang nawasak ng isang bigla at matinding temperatura ng pangyayari mga 3,600 na raang taon na ang nakalipas at ang lugar ay hindi matirahan sa loob ng mga siglo. Ang uri ng pagkawasak na inilalarawan ng Genesis 11 ay hindi mitolohikal, hindi imposible. Posible ito sa heolohiya at astronomiya. Nangyari na ito dati. At nangyari ito sa mismong rehiyon kung saan sinasabi ng Biblia na nakatayo ang mga lungsod na ito. At may isa pang detalye mula sa paghuhukay sa Tol El Hammam na nararapat pansinin. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga pader na gawa sa putik ng lungsod ay hindi lang bumagsak. Naputol ang mga ito. Ang itaas na bahagi ng bawat istruktura sa lungsod ay ganap na nawala, hindi natumba, hindi unti-unting gumuho. Naputol sa isang direksyonal na pangyayari na tugma sa isang napakalaking alon ng presyon na gumagalaw mula Hilagang Silangan patungong Timog Kanluran sa buong lugar. Ang palayok na natagpuan nila ay hindi lang basag. Ang panlabas na ibabaw ay natunaw na naging salamin, habang ang panloob na luwad ay nanatiling hindi natunaw. Ibig sabihin, ang pulso ng init ay napakataas at napakabilis na, ang panlabas na bahagi lang ang naapektuhan. Parang paglalagay ng isang bagay sa harap ng paliyok na apoy sa loob ng isang bahagi ng segundo. Nakatagpo rin sila ng mga buto ng tao na may parehong pattern. Matinding pinsala ng init sa mga nakalantad na ibabaw. Hindi nagalaw ang panloob na istruktura ng buto. Anuman ang nangyari ito ng mas mabilis kaysa sa kaya ng init na dumaloy sa solidong material. Mas mabilis pa sa isang kisap mata. At ito pa, ang pagkawasak ay hindi limitado sa Tol El Hammam. Dinokumento ng pag-aaral na ilang mas maliliit na lugar sa nakapalibot na lugar, mga pamayanan na katumbas sa sinaunang mundo ng mga satellite na bayan o mga komunidad ng magsasaka ay nagpapakita ng parehong suson ng pagkawasak mula sa parehong panahon. Maraming lugar, sabay-sabay na nawasak sa malawak na lugar. Pamilyar ba? Maraming lungsod sa isang kapatagan, lahat ay winasak ng sabay-sabay. May mga nakakakita ng patunay na ang Biblia ay nagtatala ng tunay na kasaysayan. Ang iba naman ay nakakakita ng isang natural na sakuna na binigyang kahulugan ng sinaunang mga tao sa pamamagitan ng isang teolohikal na lente. Pareho ang mga pagbasang iyon ay maaaring magkasamang umiral. Dahil ang tunay na tanong ng Biblia ay hindi ano ang pumuksa sa mga lungsod na ito, kundi ang palaging itinatanong ng bawat propeta, anong uri ng lipunan ang nagdadala nito sa sarili. Kaya pagsamahin natin ang lahat, 5 lungsod sa isang matabang lambak, bawat isa ay ibang mukha ng parehong sakit. Sodoma, kultural na kalupitan. Isang lipunan na ginawang sandata ang kayamanan, ginawang labag sa batas ang pagtanggap at gumamit ng karahasan para panatilihin ang kapangyarihan sa sinumang hindi kabilang. Gomora, institusyonal na kabulukan, mga pinuno na nagsilbi sa sarili habang nabulok ang lahat sa ibaba nila, mga hukuman na nagprotekta sa makapangyarihan, mga propeta na nagsinungaling.
Adma, tahimik na pakikisakay, sapat na malapit para makinabang, sapat na tahimik para iwasan ang responsibilidad, winasak kasama ng mga lungsod na tinanggihang hamunin nito. Seboim, ganap na pagkabura, nalusaw ng lubos na halos hindi nakaligtas maging ang alaala nito. Ang sukdulang halaga ng pagiging sinipsip ng isang bulok na sistema ng walang pagtutol. At Soar, naligtas, hindi pinaghirapan, hindi karapat-dapat. Isang pinoprotektahang tao lang na nakatayo sa loob ng mga pader nito, ang pinakamaliit na lungsod sa kapatagan. Ang tanging nakatayo pa, 5 lungsod, 5 aral, at magkakasama isang larawang higit pa sa pinasimpleng bersyon na kinilala ng karamihan sa atin. Hindi ito kwento tungkol sa isang kasalanan. Ito ay kwento tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang isang lipunan mula sa mga pinuno nito hanggang sa mga batas nito hanggang sa mga karaniwang mamamayan nito ay nagpasyang mas mahalaga ang kapangyarihan, kaginhawahan at pagprotekta sa sarili kaysa sa katarungan, habag at pagprotekta sa mahihina. Sineseryoso ito ng Biblia ng labis kaya't paulit-ulit itong bumabalik sa mga lungsod na ito sa bawat propeta, sa bawat siglo, ginagamit sila bilang sukatan ng pinakamasamang maaaring mangyari sa isang kabihasnan. Si Jesus mismo ay bumanggit ng Sodoma. Sa Mateo, sinabi niya sa kanyang mga alagad na kapag pumasok sila sa isang bayan na tumangging tanggapin sila sa araw ng paghatol ay mas mababata para sa Sodoma at Gomora kaysa sa bayang iyon. Isipin mo iyon. Sinasabi ni Jesus na ang pagtanggi sa pagtanggap, ang pagsasara ng iyong mga pintuan sa mga taong nangangailangan sa iyo ay nasa parehong kategorya ng kasalanan na pumuksa sa kapatagan. Binanggit ito ni Pedro, binanggit ito ni Judas. Umalingaw-ngaw ang kwento sa buong Biblia, luma at bagong tipan, Hudyo at Kristiyano, propetiko at apostoliko. Hindi ito tumitigil sa pagiging may kabuluhan. At marahil dahil lagi nating kasama ang tukso ng Sodoma. Bawat henerasyon ay nahaharap sa parehong mga tanong. Ginagamit ba natin ang ating kayamanan para protektahan ang mahihina o para ihiwalay ang ating sarili mula sa kanila? Nagtatayo ba tayo ng mga sistema na nagsisilbi sa katarungan o mga sistema na nagpoprotekta sa kaginhawahan? Tinatanggap ba natin ang estranghero o tinatrato ang mga tagalabas bilang mga banta? Sinagot ng mga lungsod ng kapatagan ang mga tanong na iyon at nagbayad ng lambak. Pero nakaligtas ang Soar at binabago niyo ng lahat dahil sinasabi ng Soar kahit sa gitna ng ganap na pagkawasak may puwang para sa awa. Kahit nasusunog ang lahat may maaaring maligtas. Hindi dahil karapat-dapat, kundi dahil ang biyaya sa kahulugan nito ay hindi nangangailangan ng dahilan. Ang rehiyon ng dagat na patay ngayon ay isa sa mga pinakamababa, pinakamainit at pinakamatinding lugar sa mundo na hindi matirahan. Ang lambak na inihambing ng Biblia sa Eden ay ngayon asin at katahimikan at kumikislap na init. At gayon paman, may mga tao pa ring nakatira malapit sa mga baybayin nito. May mga pananim pa ring tumutubo sa mga gilid nito. Nagpapatuloy ang buhay sa lugar na walang karapatang magpatuloy. Marahil iyon ang huling aral, totoo ang pagkawasak, totoo ang mga bunga, pero totoo rin ang matigas na ulo, hindi makatuwirang, hindi maipaliwanag na pagpapatuloy ng isang bagay na nabubuhay sa mga lugar na wala sanang dapat mabuhay. Katulad ng isang maliit at walang halagang lungsod na tinatawag na Soar. Kaya ngayon, alam mo na kung ano talaga ang nangyari sa 5 lungsod ng kapatagan, kung bakit naiiba ang pag-alala ng Biblia sa bawat isa sa kanila, at kung ano ang natagpuan ng mga arkeologo na nakabaon sa ilalim ng 3,006 na raang taon ng asin at katahimikan. At kung katulad ka ng karamihan sa mga tao, ang Ezekiel 16:49 ay naging isang talatang hindi mo na makakalimutan.
Kung iba ang dating ng kwentong ito kaysa sa bersyong narinig mo noong lumalaki ka, kailangan mong makita ang natuklasan namin tungkol sa Tore ng Babel. Dahil mas kahanga-hanga pa ang mga katibayan mula sa arkeolohiya para doon. At ang tunay na dahilan kung bakit pinigilan ng Diyos ang konstruksyon ay walang kinalaman sa inaakala ng karamihan. Ang video na iyon ay nasa screen ngayon. Pindutin ang subscribe kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito. Malalim kaming sumisid sa mga pinakamalabo na sandali ng Biblia bawat linggo. Walang simpleng sagot, walang ligtas na bersyon. Ang aktual na teksto lamang, makikita kita sa susunod.